dito ko sa tapat ng company namin paradahan ng mga taxi. Ayan, makikita nyo, daming taxi dun sa harap. Kumbaga kargahan ng LPG yan, yung nasa may kulay orange na yan, may tangke pa. Mga taxi dito, DLPG lang lahat yung mga yan, mga taxi dito. At ito nga yung company namin, harap ng company, dyan ako pumapasok. Ito, punta tayo dun sa tirahan ko, kwarto ko. At inuulit ko mga kabayan na hindi pare-pareho yung mga tirahan dito sa South Korea ng mga EPS factory worker. At yung iba nga dito nakatira minsan sa mga container katulad ng ganyan, yan container. At yung iba naman magaganda talaga ang tirahan, talagang maganda. Doon sa mga kababayan natin dito na magaganda ang tirahan, syempre may bayad. May bayad ngayon. Pero hindi ko lang alam sa iba kung walang bayad o merong bayad. Pero dito sa amin pangit yung tirahan namin, pero okay na yun para sa akin kasi hindi naman ako maselan sa tirahan. Basta makakatulog ako ng maayos, okay na sa akin yun. At sabi nga ng amo namin, kung gusto daw namin na lumipat ng tirahan yung maganda-ganda, pwede naman daw sa labas, pero medyo malayo nga lang, malayo talaga. At may kamahalan. Ang monthly na bayad kung uupa ako sa labas ng isang kwarto na napakaliit lang, nasa labas din ang CR, 250,000 won. Malaki-laki na yon. Nasa aabot na rin siya ng mga 10,000 pesos sa pera natin. Malaking bagay na rin yun. Kaya nga nagtsatsaga kami dalawang Pinoy dito na tumira kasi libre. Ang binabayaran lang namin dito, wifi, tubig, gas, kuryente. Yun yung binabayaran lang namin dito. At isipin mo, napakalapit lang namin sa company. Ito yung tirahan namin, nandiyan, papasok ka dyan. Ilang lakad lang, ayun na yung papasukan namin, di ba? Kaya nagtsatsaga kami dito nung kasama kong Pinoy kasi libre ang tirahan. At sa iba nga magaganda ang tirahan pero may bayad. Pero yung iba naman libre na lang din yata. At doon nga sa pinuntahan ko, doon sa kumpare ko sa Ujungbo, ang ganda talaga ng tirahan nila at libre lang. Ang ganda ng tirahan nila. Dito nga sa amin, ayan, papakita ko na sa inyo. Ito, may bodega pa rin yan. Tapos yung kabila na yan, yung mga palitan na yan, sa loob niyan ay kabila niyan ay bodega pa rin. Ito kasi, itong ginawang bodega nito, dati din to. Dito kami nag-a-assemble dati ng maraming Pinoy dito dati. Dito sa kabilang company ng amo ko. Ito yung isa, tapos nandun yung isa, kabila lang. Maraming Pinoy dito. Ang inabot nung dumating ako dito nung 2017, ang inabutan kong Pinoy diyan ay nagtatrabaho dito diyan. May pinto na yan, mahaba kasi yan hanggang dun yan sa loob niyan ano yata yun, 6 na Pinoy yung nagtatrabaho dyan. Nakarating ako dito. Tapos dun sa kabila 2 ron. Tapos yung isa nga dun na na-finish contract sa company na yan na pinapasukan namin ngayon, ako yung pumalit. 2 lang talaga dyan sa kabila. Pero ngayon wala nang Pinoy dito, wala na dyan. Sinarado na yung amo ko, ginawa na lang bodega. At kaming 2 Pinoy nga ay doon na lang nagtatrabaho sa kabila. Ito yung aso namin. Inaalagaan namin dito. Pinapakain namin yan, pinapaihi sa labas. Ang kagandahan sa aso na to, hindi siya tumatai at hindi siya umiihi sa loob. Pag inilabas mo siya, saka lang siya iihi at tatay doon sa labas. Dadakutin na lang. At nandito nga, ipakita ko muna yung kantin. Dito kami kumakain. Yan ang klase ng kantin dito sa amin. Yan, water dispenser. Tapos may CR pa rin kami dito sa labas, bukod yung CR sa loob. Yan.
hugasan ng kamay. Tapos may dalawang ihian. Yan, CR sa labas. Tapos meron pa rin dito, pambabae lang to. Ito yung panglalaki. Tapos ito yung pambabae nandito. Yan. Puntahan naman natin yung ano namin, kusina. Para malaman ninyo kung anong klaseng tirahan naman dito sa South Korea. Yung kusina, yung CR, kwarto. Yan. Ito yung dito kami kumakain pag Sabado-Linggo. Yan. Yan. Itsura ng kusina namin. Dalawang Pinoy. Dalawa lang kami dito. Yung lutuan, hugasan ng plato. Yan. Pasok na tayo sa kwarto ko. Kasi kaming dalawang Pinoy, tag-isa kami ng kwarto. Yan, titingnan nyo. Inayos-ayos ko na lang yan. Dati walang harang yan. Nilagyan ko ng screen para hindi makapasok ang lamok. Screen yan, no? Tapos nilagyan ko lang ng tape. Yan. Yung pagpasok sa kwarto namin. Yan, dito na. Pakita ko muna yung CR. Dito yung CR namin. Ito yung kwarto ng isang Pinoy. Kasama ko. Wala siya dito ngayon, nagbabasketball. Ito, tingnan nyo naman ang itsura. Nagtsatsaga talaga kami dito kasi libre. Yan ang itsura ng CR namin. Hindi ko nga lang palang nalilinis. Yan. Kita nyo yung bubong, bulok na. Tagal na nito. At dito naman tayo. Pasok na tayo doon sa kwarto ko. Kwarto ko ni Bay. Andun yung kwarto ko. Ayan. Ito yung dito nakalagay yung wifi. Itong mga ilaw na to, kami na lang nag-aayos-ayos niya. Nalaglag nga yan dati. Kami na lang nag-aayos-ayos. Ito yung pang-vacuum. Ayan. Diyan ko naman ilalagay yung mga pinagamitan ko ng medyas. Ayan. Pasok na tayo sa kwarto ko. Ito na ang kwarto ko. Ayan. Puro tape na ang kwarto. Ayan. Itong ilaw, sobrang liwanag kasi. Pag doon ako nakahiga, doon sa higaan ko na yan, kaya nilagyan ko siya ng papel. Pinaglumaanad na yan, kalendaryo. Para hindi ako masyadong masilaw, nilagyan ko ng ganyan. Dinikit ko. Yan, dito ako nakahiga. Yan, yan ang higaan ko. Yan. Tapos dito may maliit na lamesa. Dito mo nagcha-charge. Yan. Yan nakalagay yung mga bag ko. Yan. At dito yung lagayan ko ng sombrero, saka sapatos. Yan. Kinelas. Yung lagayan ko ng pinagpalitan na damit. At wala nga akong dito. Wala akong aparador kasi yung aparador na nakalagay dito na kahoy, bulok-bulok na kaya tinapon ko na lang. Ang ginagawa ko, yan, nakahangir na lang siya. Tapos yung mga lagayan ng iba't ibang abubot, yan sa ilalim. Lagyan ko lang ng kurtina. Diyan lang ako lagi nanonood. Pag nagsawa sa cellphone, dito naman nanonood. At yan. Yung mga lagayan ko na kung ano-ano. Mga dala ko na galing pa ng Pilipinas. Ayan. At may upuan din pag nag-BBP ako kasi may blood pressure monitoring ako dito. Ayan. Kasi may high blood ako. Ayan. Ayan. Diyan ako humihiga. May bintana. Ayan. Dati kasi mayroon pa siyang dyan, may harang siya dyan, nakahoy na ginawa dati ng mga Pinoy dito. Marami pong Pinoy. May nakaharang na kahoy dyan, tinanggal ko na lang tapos nilagyan ko ng ganyan. Tapos binababa ko na lang yan pag yung pag yung sobrang lamig na. Pag winter na, yan. Tapos tinitape ko lang niya para hindi makapasok yung lamig. Yan, ganyan lang siya. Dati, ang Pinoy dito sa kwarto na to ay 4.
Yung inabutan ko dati kasi nung unang salta ko dito, nung unang punta ko dito, nandun ako sa kabila, sa kwarto ni Bay. Ngayon lumipat na ako dito kasi dalawa na lang Pinoy. Grabe yun. Talagang lalakad ka lang sa gitna dito. Ganyan. Kabilaan, dalawa-dalawa Pinoy dito. Bali, apat ang Pinoy dito sa kwarto na to. Ayan, ang itsura ng kwarto ko mga kabayan. At libre lang to, walang bayad. Kaya nagtsatsaga ako dito. Pero yung iba, maganda na, libre pa. Yun ang yun ang maganda. Pero wala tayong magagawa kasi ito yung binigay na company sa akin. Siyempre masaya na ako. Importante sa lahat yung privacy. Kahit kwarto lang na maliit, basta mag-isa ka lang kasi pangit talaga yung kumbaga ang hirap nung marami kayo sa kwarto kasi hindi mo maiiwasan dyan na talagang may maingay dyan eh. Yung iba-iba ang oras matulog. Ako talaga, gusto ko talaga matulog ako. Ko natulog dito, alas 10, alas 11 ng gabi, natutulog na ako. Kaya maganda talaga kahit pangit yung tirahan, basta mag-isa ka lang, maganda. Pero sa totoo lang, hindi naman pangit to. Matagal na nga lang itong kwarto na to. Ang sabi nga nung amo ko nasa 40 years na itong na to. 40 o 30 years. Kaya ganito na itsura. Ang pangit lang dito yung wallpaper kasi nabutas-butas na eh. Pero kung bagong gawa to, maganda tong kwarto na to. Yan. Ilagyan ko lang ng dito. Kasi pagdating ng winter na, sobrang lamig na ng sahig kaya nilagyan ko siya ng ganito. Paano mga kabayan? Yan lang muna sa ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye!